Grupo. Walang pansit. Pansit batok. Lingid sa kaalaman ng iba. Bata pa lamang ay kasama na kami ng aming mga magulang sa pagsasaka sa bukirin. Simula sa palay hanggang sa pagtutubo at ngayon naman ay mais at kopra. Lumaki kaming magkakapatid na sanay sa hirap ng buhay. Na halos sa araw-araw na pagsasakripisyo ng aming mga magulang ay amin nang nakita. Gigising ng umaga kahit madilim pa at pikit pa ang aming mga mata. Turo na ko yan. Hindi yung ano? Decal man? Ha? Decal. Kagaya ng nakararami, kami ay bata rin. Gustong maglaro, pero mas uunahin ang makatulong sa magulang. Sa murang edad, kami ay namulat sa paghihirap at sakripisyo ng aming mga magulang sa pagtatanim, maiahon lamang ang aming pamilya sa kahirapan. Di masamang mangarap, pero mas masarap mangarap pag sama-sama ang buong pamilya. Kasama mo sa hirap man o sa ginhawa. Ito ang mga alaala naming magkakapatid na hinding-hindi namin makakalimutan. Simulan natin sa pag-aani ng palay. Nung bata pa kami, meron silang sinasakang palayan. At dahil maliit pa ang kapatid kong si Ian, siya ang palaging kasama sa pagbebenta ng mga palay. Matatandaan ko noon, umatras yung truck na punong-puno ng palay at yung kapatid ko ay nasa likod ng truck. Hindi siya gumagalaw at tinitingnan lang ang aming mama. Nung makita ng mama na delikado na ang nangyayari, sinigawan niya na ang kapatid ko na tumalon na ito pababa mula sa truck. Ilang segundo lamang nang siya ay tumalon, ay siya namang pagtao ng truck na punong-puno ng palay. Lumipas ang taon, sinubukan na ring magsaka ng tubo ang aking mga magulang. Tuwing bakasyon, kami ay pumupunta ng bukid para tumulong sa aming mga magulang. Gigising kami ng maaga ng kapatid kong si Janjan para magpakain ng kalabaw na dadalhin sa tubuhan. Tag-isa kaming kalabaw at habang naglalakad kami minsan papuntang tubuhan, nilalagyan namin ng kuto ng kalabaw ang ulo ng kapatid naming si Ian. Nakakatuwang isipin
na umiiyak pa siya dati noon kasi kating-kati siya sa ulo niya at nagsusumbong sa mama at papa na meron daw siyang kuto ng kalabaw. Habang kami naman ng kapatid kong si Janjan ay tawang-tawa dahil isa sa amin ang naglagay. Ilang taon rin nagsaka ng tubo ang aking mga magulang. Hanggang sa nagmura nga ang tubo at lumipat naman sila sa pagsasaka ng mais. Hindi naging madali ang pagtatanim ng mais kasi minsan nalulugi nang dahil sa mga bagyo. Minsan naman, sa oras ng gusihan, wala kang mahagilap na tao para tumulong sa pag-aani ng mais. Kaya, kahit sobrang init, tumutulong kaming magkakapatid para lamang anihin ang mga mais. At dahil nga sa sobrang init, naisipan ng papa na anihin ang mais ng gabi. Dito namin nasubukang umani ng mais habang madilim. Nilalagyan lang ng ilaw ng truck ang mga mais para ito ay aming makita. Di madali ang aming pinagdaanan. Pero lalo naman itong pinatatag ang aming kalooban. Sa ngayon, mais at kopra ang sinasaka ng aking mga magulang. Masarap alalahanin ang mga bagay na napagdaanan namin noon, na di tipikal na nararanasan ng karamihan ngayon. Pagdating naman sa kopra, kami at ang kapatid kong si Ian ay tumutulong sa aming papa para dalhin at hakutin ang mga kopra para ipagbili ito. Tag-isa kaming sasakyan na minamaneho para lang makarating sa kung saan ito ipagbibili. Lumipas man ang panahon, ito ang mga baon na aming dadalhin hanggang sa kami man ay magkapamilya na rin. Ang mga aral sa buhay na kahit kailan ay di matutumbasan ng kahit anumang salapi. Na nang dahil sa pagsisikap ng aming mga magulang noon, ay wala kami sa kung ano man ang meron kami ngayon. Masarap alalahanin ang mga bagay na napagdaanan namin noon, na di tipikal na nararanasan ng karamihan ngayon. Ang pagtulong sa magulang ang pinakamasarap na yaman na ating mabibigay sa kanila hanggang sa huli. Di man sapat, ang importante ay andyan ka at sinubukan mong tumulong sa abot ng iyong makakaya. Maraming salamat po sa pakikinig sa aming munting istorya.